Sa yang bana akong masamong babae o lalaki, no? Nasa edad nga 4 anyos ang magulang nga lalaki. So, 2 anyos pa ang babae nga manghod. Busa ni ningon siya nga mo ari mo sa bulan sa April o usa mo ka bulan akong schedule nga usa mo ka bulan diri bulan sa April muulit mo sa primerong semana sa Mayo kay mo na panahon nga nato na siya 2 ka semana nga bakasyon po sa iyang trabaho. Siya nagtrabaho isip usa ka nurse sa usa sa mga lungsod nga gawas sa siyudad sa Melbourne, no? Mga mudagan ang mga 200 kilometros gikan sa Melbourne. Layo kayo, no? Pero kanang 200 kuhaon ng nagdagan o usa tunga ka oras. Kusog kayo dagan dito kay ang highway nila dili man ka makapahinay ang dagan kay dakpon ka o hinay ka kayo. Dakpon ka o hinay. ang kay ini dagan nimo dito lain man ang ilang highway kay nay mga signboard diha nanay numero, no? Nangutana ko sa kung anak ko sa may meaning anang numero anang gilid sa kalsada, no? Highway. At sa muna imong ikon nga because yun sa imong sakyanan kay mo minus ka na nga numero dakpon ka. So pag-abot na mo sa lungsod sa 60. So sa 60 kusog ay na, di ba? Kung nangagyo ka sa sentro sa lungsod 40. What yung speed dito nga 20. Di para sa ato dire sa Davao nga 30. Di ba? Kung mulapas ka 30, takpon ka. Dito, so sa lungsod, bisag na sa sentro sa lungsod, 40. Kusog. Pag abot na sa highway, tanaw-tanaw ko sa mga sign, kada kilometro na may sign. Abot mag 120. 120 maintain yun ang dagan sa highway. Muna nga delikado yun dito kanang highway. Fatal yun, no? Na mga signboard po dito sa portion sa highway na kanggaro. Unsa man pasabot ang kanggaro? Kaning nakita mong tabok ang kanggaro, mura po kanang pedestrian crossing ba? Nade po'y kanggaro crossing. Pero ang ilang balao dito, kung maktuhan nimo ang kanggaro nga na-cross, dili ka pa hunungon, banggaan nimo. So, muna nga, naay ang ilang mga auto dito, mga sakyanan, gawas ka, naay tipikil, na po'y kanggaro insurance. In kaso mabangga nimo ang kanggaro, madamage mo na yung sakyanan. Okay, ang kanggaro, pareha manapos sa tasang baro. Kita din napot ay kanggaro nga lokal. Kana mga sikbin. Mo na lokal. Kan mura mag-sikbin ka. Ambak-ambak. Kusog kung kayo mo ambak. Diha kayo punto nga naaktuhan yung mga nanabok yun, pero layo pa, makitaan mo ba? No? Mga wild. So, yun nga na dito. So, pag-abot na mo dito, ipahibaw ko sa akong anak, pag-abot na mo dito, ang temperatura, kay paingon naman sa winter dito,
baliman ang ato din Disyembre ang tingtugnaw. Dito sa ila, Hunyo ang tingtugnaw. Hunyo, Hulyo. Tugnaw kaya na. Gipatilaw kami og 1 degree nga katugnawon, no? Kanang pareha katugnawas ng freezer ba. Ibutang mo ng kamot mo sa freezer usang oras nga na. Nanya ka lang imong sa amin sa imong bintana magbulit og ice. May ice sa buntag sa iyo. Pahibaw ko sa kong anak na sa second Sunday sa April, inaabot mi dito per Sunday man. Ikaw may muwalay sa simbahan. Ha? Kinsa man ang nanambong ng simbahan? Mga puti, no? Kamaok ha itong mag-in-Australiano. Ang akong mahibawan, it's a good day to die. Moro ba yung mahibawan? One day. One day will die. Ingo ko, mo ba? Oh. Kaya communicate na sila nako, pastor, inyo na ako lagi may bali mo. Yan na may grupo sa mga Pinoy dito nga nagtrabaho ko na mga tulo siguro kabubog. Ang upan na ito, puti, tanan. So, ko, sige, bakasyon magkani. No? So, ano manig wali mo manig nga, trabaho na uta. Pero nainumdong ko si sulat ni Pablo at Timoteo na nagingon nga walay bakasyon ang magbubuhat sa Ginoo. Preach the word. Be instant, in season, and out of season. No? Ingon ko, out of season, manuntat na kay bakasyon mo ko, pero ang ingon dito, be instant. So, moto, nakawali yung mga puti na minaw na to. No? Karon, relax ko kayo ninyo ron, kay pareha mong tagdagwali. Puti kay kasigat mata. Puro sa English. Ang sinalmo ng English, ho yun. Dan? Muna na. Salamat sa Ginoo nga naka-share po ta sa iyang mga pagtulunan sa mga igsoon na ito magtutubo dito napita na siguro na yung uban na ito nga first time ka nakadungog sa maong nga mga pagtulunan. Ang title sa akong mensahe dito is Where is your hope? Sa aman ang imong paglaom. Kanya pagkahuman doon ko sa murag leader sa ilang Pilipino community. Ngayon sa pastor naman may Bible study kada Martes sa gabi pwede ba ikaw may muna? Na? Imbes kay ni imbes ka ni layas ko kay Rod mo pa. Namura naman yung kung Jonah napunta sa tiyan sa isda. No? So anyway, out of season man, padayon lang yan ko na. No? So nagtudlo ko o Bible study dito katulo sa Filipino community. No? Kausa atong pagkadomingo sa hapon, kaon, ibaw, kag Pilipino magtapok, kaon sa una. No? Dinhi sa atong kay uwahe magkaon, dito sa ilang una kaon. Roman, Bible study na kahapon. Hangtod na sa alas 5, anang nahuman naman ta, kanang mag-closing prayer na ta, di pastor, namin pangutan na. Hangtod, abot ang alas 5, alas 6 na. O, nagsugod din alas 2. Oh, muna na kong away, paniunto lang yung away kaon lagi dito. Nabughat na ko.
Inabot ng alas 6, alas 2. Makita gini mo nga ang kaunghaw bitaw nila sa pulong sa Ginoo. Bisan doon o sige na sila tambong sa ilang lokal na simbahan. Wa man ko'y pagtudlo nga pareha nga to. Na intensive bitaw. No? So, ako na lang on the yun. Mas pagkasunod, gabi, sunod, simana, sa Martes, sa gabi, timing sa atong orientation po, parang ilan ito, nasa utso. Ang ato din hiwa ko katambong sa atong weekly meeting kay ang atong oras din hiya alas 8, pero ang ilan ito alas 11 na sa gabi. Yung magyaw-yaw ko online alas 11 sa gabi, ako rin magyaw-yaw dito, tuman naghapot na. So, ibalibad na lang sa ako. Pero wag hapon ko kay Iskapo, kay Martes sa gabi man na Bible study. Kaya pag Bible study na mo, ang temperature ato 2 degrees. So, dito ko sa tubangan, magkukurog ko. Di ko kahawid nga mong urog ko. No? Amot na klaro ba ka sa mga Pinoy nga ito dito kay naanat naman sa tugnaw. Ako ang yung kumahanap sa tugnaw, inganak sa tugnaw. Kadang mudot, Diyos bukog bitaw ni mo. Kung gana, Ginoo mo, undangan ni akong kurog. Ikadang narayong nga rin. Pero salamat sa grasyas Ginoo nagpagpabilin ng padayon yapon ta. Salamat sa panahon nga naka-share ta sa itong mga isuon itong napita. Nadiin sa katapusan na gabi nga ako natudlo, gipangutana ko nila nga kanus ako nung kumabalik dito. Ngayon ko, nauna ko, may magdabaw na kay kusara kasakay. Layo kayo, ginawa na mag-igo, no? Di ko moingon o kanus ako kabalik, ginawa na mag-igo. So, salamat sa grasya sa Ginoo sa inyong mga pag-ampo o aniata din karon. Ako akong kalipay, wako'y kulba, mo tindog sa inyong tubangan, kaya dito gikulbaan dito. So, paan ko kayo rin at home ko. O, sobra ka ito, nasunod uwan, mabalik na po rin. Di ko mo ingon, Ginoo, rin mag-igo, mabalik ko sa Davao. So, okay. Mostly akong gamay nga testimony, no? Na-share na ko ninyo. I hope wak mo laay sa istorya. So, atong padayon karon Romans chapter 8, verse 28. Kay, murag, nindot tong mga punto ni Pastor Ruel kanina ba bagsang kiig. I hope na magsangkiig ka sa pulong sa Ginoo karong buntaga. Yes. Amen. Okay, Romans 8:28. Matod pa din o kita nasayod ang tanang mga butang at binisayon nagalihok alang sa kaayuhan ngadto kanila nga nagahigugma sa Dios. Ngadto kanila nga ginapagtawag alang sa iyang katuyuan. Mao na yung Bisaya nga tinamban na translation sa Romans 8:28. Okay? O atong unahon, una sa tanan, ang
Sige lang, dito na ako. Sama, ako na lang ito. Sige lang, ako lang. Hindi, pwede man dito. Naman na dito ano. Next. Tira? Sige. Ingon lang, signal lang mo next na eh. Sige. Sige. Okay, so, una sa tanan, atong panahon kining primerong pulong din nga end. Og ang pulong, ang pagsugod yun sa mahong nga bersikulo sa tinulungan in English, nagasugod yun siya sa pulong nga end. Og sa Griego, sa original yun nga pagsulat niya ang pulong end mao'y gitawag nga usa ka Greek nga conjunction. Greek conjunction na siya, kasi pasabot na ng conjunction. Sa kapulong nga musumpay sa duha ka mga gipaghisgutan. Walay pasabot ng conjunction. Musumpay, no? Sa tubo pa na sa tubig, kana siya is coupling. Yes. O sa coupling, no? Ang conjunction. Kanya, ang pasabot ang sa Griego, duha ka letra kana siya, D o E. Delta o eta. D, no? Pronounced as they. Kanya, ang mao nga conjunction sa Griego na ilalom na siya sa mga case of conjunction. Kaysa Koine Greek God, adunay daghan nga mga bahin sa ilang pinulungan na nagapakita sa kada bahin na nagapakita og lain-lain nga kahulugan. Gitawag na nila og shades of meaning. No? Sa ato ta sa sunod. No? Ang conjunction sa Griego duha ka buok. Okay? Adunay gitawag na to coordinating conjunction. Mag-Greek 101 sa ta. Adunay coordinating conjunction o adunay subordinating conjunction. Kana lang usa ka pulong end. Subordinating. O ang coordinating conjunction adunay 8 ka klase. 8 ka klase. No? Sige, hangtod 8. No? Okay. Hindi siya mga 8 ka klase sa coordinating conjunction. Continuative, correlative, disjunctive, interrogative, copulative, inferential, explanatory, and number 8 is adversative. Ang pulong nga da, or de, gihubad ka na sa in English o end. Usar ka pulong sa in English. End, right? Pero sa Griego, ang kada numero din nga gipakita nako lain-lain o pulong gigamit. Aning tumura, ang continuative, ang pulong is de, de. Correlative, lain po na pulong, no? Gar. Disjunctive, lain po na pulong, no? Hangtod dire sa copulative, inferential, explanatory, lain ni sila tanang pulong. Kanang sa Episo 4:11, kanang giingon nga siya nagahatag og lain-lain nga mga gasa espirituhanon sa iyang mga katawhan o sa mga magtotoo. Dunay gihatagan o
gifts of help, gifts of administration, gifts of evangelism. And to some, ingon niya, pastor o back to tudlo. Gihubad ka na sa pastor and teachers. Pero ang gigamit diha nga pulong under na siya copulative is kind. So lahi, no? Then, there is copulative kind. Ug ang kay tungod kay copulative mo na nagkahiusa ang duha ka pulong nga iyang bahin. Speaks of being united. Okay, ato ta sa subordinating. Ang subordinating adunay napulo ka mga case, no? 10 cases under subordinating, no? Causal, conditional, final, interrogative, locational, nominal, comparative, result, concessive, and temporal. Nga kini silang tanan, mga igsoon, gihubad na ni sa usa ka pulong sa English. And sa Binisaya, pero kung ato tas Grego, ano siya? Unsa may buot ipasabot sa coordinating. Coordinating means parallel in meaning. Parallel in meaning. Nag-abay siya sa iyang gusto ipasabot. Nag-abay ang duha ka mga tinulungan o teksto. Parallel in meaning is coordinating. Meaning, ang duha ka parallel nga mga pulong i-connect mo na ipasabot ng coordinating. Dayon, ang subordinating is dependent in meaning. So, pananglitan, moingon ko karsada, kung atong ihulagway pinagis karsada, kung moingon ta coordinating ang karsada na padong sa SM Lanang, it means duha ka karsada nga nagkaparehas o direksyon o kagianan, pero duha ang karsada. Yung maabot na gihapon na siya sa SM Lanang. No? Misa ba ng karsada, wako ka, so hito kayo sa mga ngans, karsada sa Davao. Basta paralel na ang karsada. Karon og subordinating ka, usara ka karsada, pero taman ra siya, di maabot sa SM Lanang. Kinahanglan sumpayan siya og lain karsada or maabot sa SM Lanang. Mo nay pasabot og subordinating. Dependent on each other. So mo na diha mo makita mga kaigsuonan na importante yun kayo na ang atong pagtuon ibase na to dili sa hubad o sa hinubad kung dili gikan yun sa original. Na magayon maingon nga dili mo base lain nga Biblia gawa sa King James Version. Now, ang King James Version, unsa man ang original o hinubad? Hinubad. Hinubad ang King James. Ang all scripture is God-breathed sa ikaduhang Timoteo 3:16 ngadto sa 17. Ang God-breathed diha, wala ka na magpasabot sa hinubad. Kung dili ang God-breathed diha, mao ang original nga mga pinulungan. Ang hinubad, dili na God-breathed. It is subject to error. Doon na mga ginagmay, di ko ingon ginagmay nga mga medyo ni talipsay sa kahulugan. So in this connection, dayon ta sa next. Ang pulong and falls under continuative. Duha man to, no? So, continuative
subordinating, unya, ang sa coordinating, under siya sa primero na category, which is continuative. Sa pasabot sa continuative. Nakining and nagsumpay ni sa verse 27. Nakuha? Meaning na, di yun di mo ni maaninaw ang lintunganay nga kahulugan ni ining mao na bersikulo kung di ka mo balik ato sa versikulo 27. Nakuha? Okay na? So aron yun atong makuha yun. Ang tukma, ang kahulugan ini, mubalik ta sa versikulo 27. Next. Okay? Unsa may kingon sa verse 27. Now he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because he makes intercession for the saints according to the will of God. And then, usunod ang verse 28, and we know that all things, okay, connected, ang primero nga conjunction is connecting verse 27 to with verse 28. Mana nga, naimingon nga, ha? Di ta ng rigo-rigo, ha? Lokoy kayo. Mura mo o sakyanan nga may GPS. Nahingsod sa siyudad sa Davao, gawa mag-GPS. Saag yun. Saag. Okay, so, padayon ta. So, akong binisayon ang verse 27 aron na maklaro nato. Karon, siya na nagasusi sa mga kasing-kasing nahibalo unsa ang giginahuna-huna sa Espiritu. Tungod kay siya nagahimo man o pangalian, intercession, alang sa mga balaan sumala sa kabubuton sa kinsa man ang siya ani Holy Spirit of Jesus Christ. Dine sa verse 27. Kinsa may gusto ipasabot sa siya, Holy Spirit ba ni siya or Jesus Christ ba ni siya? Sure? Jesus Christ o Holy Spirit? Kinsay may ngo Holy Spirit? Magbutisyon ta sa okay. Dinhin na kung wakay GPS, dinhin na ka maabot sa iskina, wak ka kibawa ba ito. Alright? So ato ta aron may buwan na to, this is now contextual. Kasi pasabot na to contextual. Dili ka mutanaw sa usara ka bersikulo, kung dili sa uban ka bersikulo nga nagalibot niya ng mao nga teksto. Kaya mo basin, mutanaw lang ka verse 28, basin o di ka mo abot sa imong abtanan. Monay naka-diferensya sa upang mga grupo ron, kaya igo na mo dungaw, kini, maunay, pasabot, igo na pastor, kamo, na dinhi, ayaw yun mo pag himos mga kalimutan o kahilayan, kay muadto mo sininaw sa kalayo. Meaning nga na makasamo, uwa inyong kaluwasan. Lord. Unay nawa na sa passing. May GPS doon. No? So, daghan na yung mga local na simbahan nga iyan. Hindi mo tubo o seguridad sa kaluwasan. Na klaro mong yung kayo na sa original
ang seguridad sa kaluwasan. Okay. Ato sa versikulo 26 para maklaro yun na ito. O kinsa ang ipasabot sa siya. Sige nun. Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought. But the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Now, umayon mo si Jesus Christ ang ga-intercede, correct si Jesus Christ. Dili sa verse 26, moingon, nakaingon din Holy Spirit ang ga-intercede o nangaliya alang kanato ng mga magtotoo, correct gihapon. Yes. May kag-asa man anak pastor, Jesus Christ o Holy Spirit. Puros correct. Sa kay si Ginoong Jesucristo, nangaliya alang kanato. Amen? Ang Holy Spirit, nangaliya po alang kanato. Sa atong klarohon unsa man kadungan silang pangaliya? The answer is yes, kadungan o pangaliya. Okay, tayo padayon sa sunod nga ba? Mone kita taga-ula magtotoo, no? Kaya nagpuyok sa ula, kalibutan. Ang nag-intercede ani ni Brad sa kalibutan, samtang siya ni Apa, mao ang Holy Spirit. Karon, dito sa langit, at the same time nga niya siya sa kalibutan, ang nag-intercede alang kaniya is the Lord Jesus Christ. So, Holy Spirit sa kalibutan, Jesus Christ dito sa langit. Muna ang unod, huwag niyo makita, verse 27 o verse 26. Muna yung unod. Na si Jesus Christ intercedes for us, verse 27, dito sa langit. Holy Spirit intercedes for us with groanings. Ano man ang groanings? Sa Binisaya, ano sa mga pag-agulo. No, agulo. Pag-agulo kay ang Holy Spirit baya, ora na siyang CCTV. Nagtanaw na ito, santang ay ata deres kalibutan. O naan nagali atong buhaton nga dili subay sa plano sa Ginoo, mag-agulo siya. Tuwa na po. Tuwa na po si Brad. Hindi na ko kabutan na ako. Nag-agulo. Ano pasabot kung nag-agulo? Tingnan naman, sangkiig ang Holy Spirit, to borrow the term of sa Pastor Ruel, sa mga na to. Dili kay sa mga dili magtotoo. Kita nga mga totoo kay mo dalikya pamangkot panagsa. Tilaw sa din. O ang trabaho sa Holy Spirit mao ang pagpapugong kanato hatagan tag igong kusog kadasig kabasko nga maka barog ta nga di mahakbong to pakasa, pero makasa yun tungod sa kinahiyang pagkasasala. Unsay gid-provide sa Ginoo? 1 John 9. Through the Holy Spirit. Now, kamo mga minyo, di ka kamo kita mga minyo, may problema. Ang relasyon ninyo sa nasig ka magtiayon is dili na sa sagrado na ang relasyon.
between husband and wife. Kaya na mag-uban po nga mga simbahan ng mutudlo ang pakigrelasyon ko no, sa imong asawa o bana sa atubangan sa Ginoo sa iyo. Mao na mga simbahan nga YGPS. Napagay ko'y pastor galing nga, ingon siya nga, Brad, hapit na mag-rapture, aw iyang itulungan ito. Hapit na mag-rapture, ayaw na mo magpatidog sa inyong pares. Kay after mag-rapture nga nagdog mo, di kayo mamada. Na, buhansa ako, apil ko anak. Sayo. Pero, kung makindog ka nga di imong asawa, naalain mo na yung istorya. Mo na hindi, mada. Mada ka hapon, magsika imong mata, napot dito. Alright, so, balik na. Okay? Real talk na to, real talk. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Okay? Mao na ni ang conclusion ng verse 28 sa duha ka bersikulo 26 and 27 mo ni conclusion. And then, ang sunod na pulong niya, we know. Kita nasayo. And this is oidamen, Greek mga siya na ang Pastor Jong laptop of my Greek alphabet. It is oidamen. Gikan sa root word eido. E-I-D-O. Eido. Oidamen is on the first person. Next. Perfect tense. Active voice. Indicative mood. This is a verb we know. And we know. Babalik. First person plural. We. First person singular is I. First person plural is we. Kita. Kita din. Kita masayod. Perfect tense means masayod. No, dili nasayod. Past tense na. Present perfect masayod. Meaning na i-provide na ang tanan sa Ginoo, anaa kanato ang pagsayod. Ito yung gingong Pastor Lloyd kanina, naa kanato o tubo ko ta. So naa na perfect na from verse 26 and 27, si Ginoong sa Kristo nag-intercede sa langit, Holy Spirit nag-intercede sa kalibutan. Covered ka na. Special video. Just imagine na, duha ang nagtabang na to. Duha. Perfect tense, present perfect tense means provide na mo dili mo menos sa ikaduha o ikatulong personas sa Diyos. Active voice inyong himuon. Meaning na active voice means the doer, the subject is the doer of the action. Kita, dili ang Diyos. Kita. What is the action? Unsa man ang action? Hibalo. To know. Oidamen. And indicative means kinahanglan gayon ini mahibalokan ini. Very important in the Christian way of life. We know. So atong isumpay na siya diharon. Next. Isumpay na to ang verse 27 to 28. Karon siya
means Jesus Christ. Na nagasusi sa mga kasing-kasing, nahibalo unsa ang ginahuna-una sa Espiritu. Nakuha na niyo? Mao na nga ang siya din dili gyud Espiritu Santo. Yan naman, no? Nahibalo sa unsa ang ginahuna-una sa Espiritu. Nakuha na ninyo? Pagmatanan na pa ninyo na kinsa man siya ni Holy Spirit. Naaman ko ang tubag sa akong pangutana. Igora ninyo gibasa-basa, no? Na Espiritu. Dili yun ang Espiritu, Jesus Christ. Pero muadto kas verse 26, Holy Spirit. Klaro? Maliwanag? Pagpurihin ko ang Panginoon. Nagkatakon ko sa Australia. Mga kapatid, pagpurihin natin ang Panginoon. Amen? Inganan, simple of God, pagputong simbahan. Inganan. Ingon ko, Ginoo ko pa sa Iloa sila. Wa sila may balo. Sila ipangbo, magyawit. Okay, so, tungod kay siya nagahimo man o pangaliya, intercession, Jesus Christ, alang sa mga balaan kita, sumala sa kabubuton sa Dios. Verse 28 na ang continuous, o tungod ni ini, kita nasayon nga ang tanang mga butang, kita nasayon. Meaning it is perfect. Nga ang tanang mga butang nagalihok alang sa kaayuhan, ngadto kanila nga nahigugma sa Dios, kanila nga ginatawag sumala sa iyang katuyo. Kinsa may gusto ipasabot aning pulong kanila? Unbelievers or believers? Believers. Why nabot ang unbeliever? So kamo kita nga mga believers, ikinahanglan nato barogan kining mao nga kamatuoran na ang tanan nga panghitabo sa himo sa akong kinabuhi mo resulta sa kaayuhan nato sa atong pagkinabuhi ilalom sa iyang plano alang kanato under His perfect plan for us. Ngayon ka, Pastor, question. Bago kong gibulagan sa akong uyab, asa man anay? Nakarelate? Nakarelate ko kay sa ako pa'y batanaw na basket kong kaluha. Kanya, nabasted na ko, mahay-mahay ron. Wapa ko ninyo gibasted, Australia na ang baba. Joke ulit. Inood yun? But anyway, okay. Friend pa rin ko sa Facebook pas. Ha? Awan nag-unfriend na. Kipanging na nag-unfriend na ta. Pero wak pa'y Facebook itong panahon na. At di mo ko man-meter yan. Tiguang ako. Idarang. Okay, wak pa taling to ikuan. Friendster na to, no? Before Facebook. Kamang nakaabot sa Friendster. Wak pa to'y Friendster itong panahon na. No? Telegrama lang to. Mga sa to, telegrama. No? Na telegrama. Ang telegrama kay kada
kada pulong ipon man. Kada pulong ipon niya, kada pulong sa piso ng siguro to, kada pulong. No? Yung maabot o 20 ka pulong, 20 pesos. So, kung mag-telegrama ka, itong panahon na, tiningog yun. At tiningog yung i-edit ba? So, na telegrama maabot, ipakita sa amo, sir mo absent ko, mo file complete, sir. Kaya nga naman, namatay si tatay. Mingon nung amo, matanawa ko sa inong pruiba, telegrama ipakita. Uli, tatay, patay. Puro, nagpulong. Uli, tatay, patay. 3 pesos na. Taginok. Karon kay sosyal naman kayo, message, no? Away-away pa sa message. I hate you. Ano, no? Pero sa una to. But anyway, naaba din niya o buwagan kasi mo yan. Yes or no? Yes. Yes. Kasi yun. All things, kanang mga butang, whether good or bad, musumpay man is Thessalonians, di ba? In everything, mawagyan nga pulong, tanang mga butang. In everything, unsa man, give thanks. Amen? Amen. Nung people sa Australia, gusto kayo, Amen! Malingaw pa sila man, mag-ingon, Amen! Adang pakpak. Anyway, tanang mga butang. Tigilid ka question sa Ginoo ba? All things. In everything, maugyapon nga pulong sa Greek na, ang itanaw, same words na gamit sa Thessalonians o sa Romans. In everything, give thanks. All things work together for good alang sa kaayuhan. Bisag gipanton kasi Ginoo sumala sa Hebrehanon 6, kinsa ang gihigugma sa Dios iyang panton. Pasalamati ang pagpanton sa Ginoo. Why? Because it will work for your good. Kami sa gamay kami, nakatilaw may latos, eh. Kinsay nakatilaw din may latos. Latos yun. Ayaw mo nga, bitter sa inyong edad. Kaya nga naman, naamay mga balaod na ron, bawal sa ginikanan ng mga latos. And that's part of the global kanang trend na to, kapadong na tas one world government. Kaya mga balaod, nagipasubay, ang ato, ora ko, gipasubay sa buong kalibutan. Akong anak, akong apo dito sa Australia. Nagsigi kong ampo para nila, kay di man makalatos ang ilang ginikanan. 911 rin tawag. Akong apo. Kasi panahon nga, kay mo anak naman ang apo. Mo na yung manglatos o ginikanan. Nabalay na. Hindi po malatos kay Uchapaw na ang mga silingan makadunguman. Taon-taon na nai-pulis na mo para sa atubangan nito. Iyan na. Gikuhaan ang katungod ang mga ginikanan. O niya, gikuhaan ang katungod ang pulong sa Diyos. Ano sa gingon sa pulong sa Diyos? Spare the rod, ayaw natusan ang bata, apan siya, padaon, spoil the child. Kung di mo na pantunon, madaot ng matahan. Kung may prinsipyo pulong sa Diyos. Karon, hindi mo magbalaon ng tao, di na ayaw na nakusa. Pantay pa. Ang kanan nila to so
Bini sa ato, pwede man. Naso, wala yan na. O ako, nakatinaw ko bayabas, nakatinaw ko gungi sa silhi. Kaya itong inahan, ako magkatawan, naay gungi silhi. Abot pag amahan, pagbantay ka, abot si mong tatay. Pakos na ka. Abot sa tatay. Hapa! Oh. Pero, nagpasalamat ko nila. Ituan naman sila, uyog sa ginarian sa Ginoo na salamat tayo tayo. Sa inyong pagpanton kanako, atong nagtubo ko. Kaya nakuha nako ang mga maayong mga pagtulunan na inyong ihatag. Ni ako ron na barog sa inyong atubangan na nagsangyaw sa pulong sa Diyos tungod po sa paggamit sa Ginoo sa akong mga ginitangan. Children are blessings from God, but God ordained the parents to chasten their children just as God chastens or disciplines us na mga anak niya. Nang ade panahon dito sa Australia na perting sa bawas akong panganay nga apo. Kaya di niya gusto ang iyang gisulog na sinina, sabaw niya. Motong gihapat sa mahal. Giingnan sa ako sa akong masamong nga kanang dad. Siguro asa asiradong puntahan ang di mo gawa sa sinog. Siya malay silencer. Kaya ang apre puntahan mo abot pa sa doong oras ng silingan. Ang sirhan ng bintana. Tagot-tago o mubunal ng bata dito. So, lisod. Nga siguro yung politiko mas nang pagbuhat o batas anak na mag-inglés siguro sa Ginoo pagayon. Pero dagan siya kontra. Lisod kayo. Lisod yung kananan. Lisod ka. Kaya mo naman i-trend sa kalibutan. No? O niya, maabot yung panahon niya, mao na yun na yung hari. Ako gaampong o anak na din hiya na. Okay, so anyway, palayan na sa next. So muna siya, in conclusion, all things work together for good, whether good or bad, sa atong pananaw, nautan galing. No? Siguro, kadagan mo din karong buntag, naplatan mo. Pasalamatin. Kaya night, katuyuan ang pagka-plat niya. In everything, give thanks. Sumpay. O ang tanang mga butang sa atong isuon na simbahan din sa una, madayag din ako. That God works through the life and the lives of His children. Di lang din sa una, kundi sa tanang bahin, sa atong rehiyon, sa Davao City o sa Davao Region. Kung makita o madayag kayo ang paglihok sa Ginoo sa inyong tagsa-tagsa kakinabuhi as you do your part in the ministry of God. Magampo ka. Amahal Diyos nga langitong salamat o Diyos nga imong ipadayag, ipaklaro imong mga pulo imong mga pagtulunan o Diyos nga din kami nahatagan o dugang na paghibalo sa imong mga pagtulunan alang-alang.
Sa imong mga pulong sa Roma 8:28, O Diyos, nagapakita sa dayag na walay hitabo sa among kinabuhi na dili pinasikat sa imong kabubuto. Kay among kinabuhi gitugyan naman anaa gikuptan nimo sa imong mga kamot. And we are confident, Lord, that everything that happens to us is under your plan, under your care. Sa imong pag-amuma kanamo, pagmatutok kanamo, aron nga kami, O Diyos, mutubo o mahimong himsog sa among espirituhanong pagkinabuhi na dako na instrumento alang sa imong buluhaton. Dili lamang dinhi sa among lugar, sa among nasod, kung dili, O Diyos, sa tibuok kalibutan. Samtang kami nagapaabot sa imong pagbalik, na kami magamit kayo na instrumento alang sa imong buluhaton. Mao kini ang among ginaampo, O Diyos. Pinaagi sa ngalan sa among Ginoong Jesucristo, among buktong manluluwas. Amen.